Virginia Diaz ay bumaba mula sa isang makinang na luxury na kotse. Naglakad ng may kumpiyansa papunta sa marangyang estate ng Soriano na nakasuot ng matalim na Navy na Amerikana na pinagsasama ang biyaya at autoridad. Bilang pinuno ng isang nangungunang korporasyong teknolohiya, naroon siya upang tapusin ang isang $100 milyong na kasunduan. Isang bagay na may potensyal na baguhin ang kinabukasan ng kanyang kumpanya at bumuo ng isang makapangyarihang alyansa sa isa sa pinakamatanda at pinakamayayamang pamilya sa bansa. Nang marating ni Virginia ang matayog na pasukan, ang buong atensyon ng silid ay napunta sa kanya. Mahinang bulong ang kumalat sa tao na parang mga alon sa isang payapang lawa. Isang babae na nakasuot ng mga perlas ang tumingin pataas na may bahagyang tagong panghuhusga, nag-alok ng isang masikip at malamig na ngiti. Sa sandaling iyon, si Michael Soriano, ang nag-iisang anak at tagapagmana ng legacy ng Soriano, ay iniangat ang kanyang baso at may mapanuyang tono ay biro niyang sinabi, "May nagdala ba ng mga tauhan ng masyadong maaga?" Ang silid ay tumugon sa isang hindi komportableng pagtawa. Sandali, tila natigilan si Virginia, ang insulto ay dumating na parang sampal. Ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang sarili. Walang sino man ang tumindig para ipagtanggol siya. Kahit si Richard Soriano, ang makapangyarihang patriarka ng pamilya, ay nanahimik. Hindi nagsalita si Virginia, ngumiti ng magalang at lumayo mula sa mesa. Iniwan ang hindi natapusang panghimagas. Kumalat agad ang balita tungkol sa $100 milyong na kasunduan sa pagitan ng imperyong teknolohiya ni Virginia at ng mga Soriano sa mga korporatibong bilog. Tinuring itong isang pambihirang pagbabago para sa parehong panig. Ngunit para kay Virginia, ito ay higit pa sa negosyo. Ito ay isang personal na tagumpay, simbolo ng mga taon ng pagsira sa mga hadlang, pagharap sa diskriminasyon at walang tigil na pakikipaglaban upang marinig. Siya ay higit pa sa isang CEO. Siya ay simbolo ng pagtitiyaga para sa sinumang minsang na-dismiss, pinatahimik o minura. Habang ang araw ng gabi ay nagbigay ng gintong liwanag sa burol, kumikislap ang mansyon ng Soriano tulad ng isang korona sa Beverly Hills. Ang mga mamahaling sasakyan ay nagniningning sa driveway at ang kislap ng mga kristal na chandelier ay nagpapaliwanag sa mga eleganteng bintana ng mansyon, mga simbolo ng napakalaking kayamanan ng mga Soriano. Muling bumaba mula sa makintab na itim na kotse si Virginia, ang kanyang Amerikana ay nagpapakita ng kanyang walang kahirap-hirap na kumpiyansa. Ang ritmo ng mga klik ng kanyang takong sa marmol ay may layunin, bawat hakbang ay isang tahimik na pahayag ng lakas na kanyang nakamit. Ang kanyang makinis na kayumangging kutis at maingat na estilo ng kulot na buhok ay nagpapakita ng malalim na tiwala sa sarili. Sa kanyang mga mata ay may tahimik, makapangyarihang mensahe. Hindi siya naroon bilang isang panauhin na kailangang tiisin, kundi bilang arkitekto ng isang kasunduan na maaring baguhin ang mundo ng teknolohiya. Pumasok siya sa malalaking pintuan na may mga detalyadong ukit ng bulaklak. Humina ang mga usapan sa mga bulong. Ang iba ay nagpakita ng tunay na respeto. Ang ilan nagulat, ang iba pa nagduda. Iilan lang ang nakapaniwala na ang tanyag na CEO na hinahangaan sa mga negosyo ay isang batang itim na babae. Ngunit hindi nag-aatubili si Virginia. Ang kanyang kalmado na ngiti at matatag na titig ay dumaan sa silid ng may katiyakan. Nagpapadala ng tahimik na mensahe. Ang kanyang halaga ay hindi kailanman pinagdudahan. Napatunayan ito sa pamamagitan ng kahusayan, integridad at pangitain. Sa likod ng silid, si Michael Soriano ay nakamasid na may mayabang na ekspresyon. Ang kanyang mga matang kumikislap ay naglalaman ng kasiyahan at pagsisiyasat.
Nang lapitan ni Virginia si Richard Soriano upang iabot ang kanyang kamay bilang pagbati, isang mapanuyang tinig ang tumagas sa hangin. May pinapasok na katulong ng masyadong maaga? Ang malupit na mga salita ay sumira sa marupok na katahimikan. Lahat ay lumingon sa nagsalita, si Michael Soriano na nakatayo sa tabi ng mahabang mesa na may takip na seda, hawak ang kanyang baso ng champagne. Ang kanyang ekspresyon ay malamig, mayabang. Ang mga chandelier ay nagpapalaganap ng mga refleksyon sa kanyang matalim na mukha na nagbibigay sa kanyang titig ng nakakatakot na lalim, kaakit-akit at nakakapanakit sa parehong panahon. Ang kanyang ngiti ay walang kabaitan, tanging manipis na nakatagong panghuhusga lamang. Sa isang sandali, tila tumigil ang oras. Huminto ang mga usapan. Tanging ang background music lamang ang marahang tumutugtog habang ang mga panauhin ay nagpapalitan ng hindi komportabling tingin. Ilan ang mahina at pilit na tumawa, sinusubukang ayusin ang sandali. Para kay Virginia, ang mga hungkag na tawang iyon ay tila mga maliit na punyal. Isang babaeng sanay na mag-utos sa mga boardroom, manguna sa libu-libong tao at mag-navigate sa matitinding negosasyon ay ngayon nahihiya sa harap ng mga hindi kilalang tao. Humigpit ang dibdib niya. Ang kahihiyan at galit ay bumalot sa kanyang kalooban. Ngunit sa labas, nanatili siyang kalmado. Si Richard Soriano, ang makapangyarihang nakatatandang lalaki ng pamilya, ay nanatiling tahimik. Hindi niya ipagtanggol si Virginia ni kinondena ang kanyang anak. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng salungatan, marahil pag-aalala sa imahe o ayaw na hamunin si Michael sa harap ng marami. Ang kanyang katahimikan ay masakit, isang hindi sinasabi na pagtataksil na lalo pang nagpalalim sa pag-iisa ni Virginia. Ngunit nanatili siyang matatag at hinarap si Michael ng may tahimik na lakas. Ang kanyang walang salitang titig ay nagsabi ng higit pa sa anumang insulto. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa sandaling iyon, kinatawan niya ang lahat ng minsang na marginalized na insulto o hindi pinansin. Itinaas ni Michael ang kanyang baso ng bahagya, malinaw na nasisiyahan sa kanyang ginawa. Madali sa kanya ang kayabangan, ipinanganak sa pribilehiyo. Namanan niya ang lahat ng kalamangan maliban sa empatiya. Ang kanyang mga salita ay isa pang halimbawa kung paano ang kapangyarihan, kapag walang kontrol, ay nagpapatamlay sa habag. Ang hangin sa silid ay nanatiling mabigat sa pagkabagabag. Pinagmasdan ni Virginia ang paligid. Ilang mas batang panauhin ang bumaba ang mga mata, natatakot na makipagtinginan. Alam nila ang nangyari, ngunit ang takot ang pumigil sa kanila na magsalita. Sa may mahinahong ngiti na puno ng dignidad, mahinang tumango si Virginia kay Richard, isang huling kilos ng paggalang. Pagkatapos ay lumiko siya upang umalis. Ang matatag na tunog ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ngayon ay mas matalim at may autoridad kaysa dati. Lumakad siya ng walang alinlangan, taas noo, kahit na ang mayabang na titig ni Michael Soriano ay sumusunod sa kanya parang anino. Hindi pa nauunawaan ni Michael na ang kanyang walang pakundangang insulto ay hindi lang mananakit. Ito ay nagpasiklab ng apoy na hindi siya handang harapin. At sa mga labanan na nagsisimula sa pagmamataas at kalupitan, kadalasan ng mga mayabang ang nagbabayad ng pinakamalaking kapalit. Ang pag-click ng takong ni Virginia ay parang mahinahong, ngunit hindi mapagkakamaling pahayag ng lakas na nagbasag sa mabigat na hangin na nilikha ni Michael. Ilang sandali lang ang nakalipas. Habang papalapit siya sa labasan, lahat ng panauhin ay sumunod sa kanya gamit ang kanilang mga mata. Ang iba ay nagulat, ang iba naman ay tahimik na humahanga. Nasaksihan nila ang isang masterclass sa pagpipigil at panloob na kapangyarihan. Sa pintuan, huminto si Virginia at lumingon sa buong silid. Ang kanyang banayad ng ngiti ay walang kapaitan,
walang palatandaan ng pagkatalo. Ito ay nagkuwento ng mas malalim na kwento. Anuman ang pagtrato sa kanya, hindi niya kailanman mawawala ang kontrol sa kanyang pagkatao at biyaya. Nahuli ni Michael ang tingin na iyon, at sa kabila ng kanyang pagsusumikap na magmukhang hindi apektado, nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay. Ang baso ng champagne ay nanginginig dala ng bigat ng isang hindi pamilyar na damdamin, pagdududa. Si Richard Soriano na nakatayo malapit ay hindi kumilos. Nanatili siyang tahimik, ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Ang kanyang katahimikan ay umalingaw-ngaw sa paligid na parang isang walang salitang hatol na hindi pumapabor sa katarungan kundi sa imahe. Sa kabila ng pag-unawa sa pinsalang nagawa, pinili niya ang kanyang pamana kaysa sa katarungan. Sa paggawa nito, naging tahimik siyang katuwang sa kalupitang naganap. Nahuli ni Michael ang kanyang sarili at nagbigay ng isang mababang, padismiss na tawa na parang sinasabi na ang pag-alis ni Virginia ay walang iba kundi isang nabigong panlilinlang. Kumapit siya sa ilusyon ng kontrol, ang paniniwalang siya pa rin ang may hawak ng kapangyarihan. Para sa kanya, si Virginia ay isa na namang hadlang na dapat tanggalin, isa pang target ng kanyang ipinamanang karapatan. Ngunit sa kaibuturan, may nagbago. Marami na siyang nasaktan noon, ngunit wala pang nag-iwan sa kanya ng ganitong matinding di kaliwanagan. Ang mahinahong pag-alis ni Virginia, ang kanyang huling tingin, ang kanyang hindi binigkas na dignidad ay nag-iwan ng banayad ngunit hindi matatawarang lamat sa kanyang kumpiyansa. Hindi niya ito sasabihin ngunit daman niya ito. Tinusok nito ang kanyang ego na palaging inisip niyang lakas. Sa labas, ang malamig na gabi ay niyayakap si Virginia na parang isang lunas. Nilalumanay ang apoy sa ilalim ng kanyang balat. Isang simoy ng hangin ang dumaan sa mga puno at hinala ang ilang hibla ng kanyang buhok habang siya'y huminga ng malalim, matatag at kontrolado. Bawat hininga ay nagpapaalala sa kanya ng nakakapagod na laban na kanyang kinahaharap araw-araw. Hindi lamang sa boardroom, kundi sa isang mundong puno ng pagkiling at tahimik na kawalang katarungan. Sa tarangkahan, isang batang kawani ang nagbigay ng magalang na pagyuko. Tumango si Virginia ng mabait, ang kanyang tahimik na kilos ay puno ng kahulugan. Alam niya noon kung ano ang lagi niyang pinaniniwalaan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa malalakas na pagtatalo, kundi sa biyaya, sa tapang na panatilihin ang sariling halaga kahit sinusubukan itong tanggihan ng mundo. Pumasok siya sa kotse at maingat na isinara ang pinto. Habang umuusad ang sedan palayo sa nagliliwanag na mansyon, iniwan nito ang musika, ang kislap, at ang ilusyon ng di madaling abutin na kapangyarihan na pumapalibot sa pangalang Soriano. Ngunit iniwan din nito ang mga unang bitak sa kanilang anyo, mga bitak na si Virginia mismo ang nagdulot. Alam niya na hindi ito ang katapusan, ito ay simula pa lamang. Hindi siya sasagot sa pamamagitan ng maliit na paghihiganti. Ang kanyang sagot ay manggagaling sa kahusayan, sa estratehiya at sa tahimik, ngunit hindi mapipigilang puwersa ng integridad. Sa loob ng mansyon, muling itinaas ni Michael Soriano ang kanyang baso ng champagne ng bihasa. Sinusubukang itaboy ang kaba na unti-unting dumadaloy sa kanyang dibdib. Hindi pa niya nauunawaan na ang mahinahong pagtutol ni Virginia ay nakapagdulot ng isang puwersang maghihingi ng hustisya balang araw. Habang dinadala ng kotse si Virginia palabas ng mga tarangkahan ng estate at papunta sa madilim at tahimik na mga lansangan, yumuko siya pabalik sa upuan, kalahating nakapikit ang mga mata. Ngunit sa loob, mabilis ang takbo ng kanyang isip. Inasahan niyang mararamdaman ang kapayapaan pagkatapos ng laban. Sa halip, isang bagyo ng emosyon ang bumalot sa kanya.
Dapat ay nakakasatisfy ang tagumpay, ngunit ang nadarama niya ay tensyon, galit at bigat ng mga taong taon ng pakikipaglaban upang mapasama. Nang makarating siya sa kanyang apartment sa downtown, niyayakap siya ng katahimikan na parang mabigat na kumot. Tila nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa chairman ng board ang lumiwanag sa screen. Kailangan nating mag-usap ngayon, mahalaga. Isang pangungusap lang, ngunit sapat upang ipakita na nagsimula na ang mga epekto at hindi ito madaling mawawala. Umupo siya sa tabi ng matataas na bintana, nakatingin sa skyline ng lungsod. Nag-vibrate muli ang telepono. At muli, dumagsa ang mga mensahe mula sa mga miyembro ng board. Nangungulila, nababahala, desperadong ayusin ang $900 milyong na kasunduan. Gusto nila siyang bumalik sa talakayan at ayusin ang lahat upang tiyakin ang kinabukasan ng kumpanya. Ngunit alam ni Virginia na ang pagbabalik ay katumbas ng pagtanggap sa kahihiyan na kanyang tiniis. Hindi papayagan ng kanyang espiritu iyon. Lumipas ang gabi, malayo ang tulog. Sa dilim muling bumalik ang mga alaala, mga lumang sugat na matagal nang nakabaon. Naalala niya ang paglalakad sa mga pasilyo ng kanyang elitistang universidad, isang batang babae sa piling ng mga pribilehiyadong estudyante. Naranasan niya ang malamig na titig, mga bulong na pang-iinsulto, tahimik na pagtawa sa likuran niya. Hindi iyon kailanman nawala at lahat ng iyon ay bumalik ng sabay-sabay ngayong gabi. Pinangako niya noon sa kanyang sarili na hindi na siya muling papayagang maliitang tao. Patutunayan niya ang kanyang halaga, hindi sa pinagmulan o itsura, kundi sa talino at integridad. Ang alaala ng mapanuyang mukha ni Michael ay hinalo sa mga alaala ng nakaraan. Pinatitibay ang kanyang determinasyon. Ngunit ang mukha ni Richard ang siyang pinakanakakabagabag, ang ama na pinili ang pride kaysa tama. Ang kanyang tahimik na pagpayag sa kalupitang ginawa ng kanyang anak ay matinding sakit. Napaisip siya, talagang mas mahalaga ba ang katayuan kaysa sa pagiging makatao? Biglang tumunog ang telepono. Si Gloria Romero, ang malapit niyang kaibigan at vice-presidente ng kumpanya. Tumigil si Virginia sa kasumagot. Virginia, ang mababa at agarang tinig ni Gloria, nagpapanik ang board. May ilan sa mga miyembro ng board na gustong magkaroon ng agarang botohan, sabi ni Gloria. Mabigat ang tinig sa pag-aalala. Nangangamba sila. Iniisip nilang sobra ang panganib natin, $900 milyong, Virginia. Natatakot silang mawala lahat yan. Tahimik na nakinig si Virginia, nanginginig ang dibdib, ngunit matatag ang tinig. Naririnig kita, Gloria, mahinang sabi niya. Pero kung umatras ako ngayon, lahat ng pinagsikapan nating itayo, ang ating mga pagpapahalaga, kredibilidad, at ang ating pagkakakilanlan ay magiging walang halaga. Nagpost si Gloria at nang may pag-aalinlangan ay dagdag pa, sigurado ka ba? Siguro minsan kailangan mong tiisin ang tamaan para makamit ang mas malaki. Bahagyang umiling si Virginia. Kahit malumanay ang tono, matatag ito. Hindi, Gloria. Hindi ganito. Wala kahit anong halaga ng pera ang may karapatang tanggalin ang ating dignidad. Kahit pa $900 milyong. Nang matapos ang tawag, yumuko si Virginia sa kanyang upuan, pagod na para bang may mabigat na pasanin sa dibdib. Unti-unting sumilip ang liwanag ng umaga sa abot tanaw, tinataboy ang dilim ng gabi, pero hindi ang alimpungaw sa kanyang puso. Isa iyon sa pinakamahabang gabi ng kanyang buhay, puno ng pagdududa, galit at malalim na kirot ng pagtataksil. Pero alam din ni Virginia ang isang bagay. Ito ay isang pagbabago. Isang pagpili na maaaring magdala ng mga kahihinatnan, oo, pero hindi pagsisisi. Dahil ang paggawa ng tama ay hindi laging madali, pero laging tama. Sa kabilang dako sa malawak na estate ng Soriano, gising din buong gabi si Michael Soriano.
Ngunit habang ang kawalang tulog ni Virginia ay dahil sa panloob na pakikibaka at layunin, ang kaba ni Michael ay mula sa isang hindi marangal na dahilan, isang bahagyang kakaibang pakiramdam ng pag-aalala. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kirot ng kaalamang hindi siya protektado ng kayamanan at katayuan sa lahat ng bagay. Hindi siya nagpakamapagkumbaba dahil dito nagalit siya. Habang dumadaloy ang liwanag ng araw sa mataas na mga bintana ng apartment ni Virginia, pinailawan nito ang kanyang mukha ng may banayad na liwanag. Kitang-kita ang pagod niya pero determinado. Pinatalas ng kaguluhan ng gabi ang kanyang kalinawan. Handa na siya. Eksaktong alas 7 ng umaga, pumasok si Virginia sa executive boardroom ng kumpanya. Nakaupo sa paligid ng mesa ang mga senior leaders at mga direktor. Ang mga mukha ay puno ng pagkabahala at pag-aalinlangan. Mabigat ang tensyon. Tumayo siya ng matangkad, ipinahinga ang kanyang tingin sa buong silid. Nakikita niya sa mga mata nila, marami na ang sumuko sa takot. Handa na silang isuko lahat para lang sa kaligtasan ng pera, pero hindi siya. Ang kanyang tinig ang pumawi sa katahimikan, malinaw, mahinahon, matatag. Alam niyo na kung ano ang nangyari kagabi, simula niya. Alam niyo kung gaano kahalaga ang kasunduang ito, pero hindi ko papayagang iwanan ng kumpanyang ito ang mga prinsipyo para lang sa pera. Ang ating paggalang sa sarili ay hindi ipinagbibili. Sumabog ang silid, biglang tumindig si Peter Anderson, CFO. Virginia, hindi mo pwedeng gawin ang desisyong yan ng mag-isa. Nakalahad ang kinabukasan ng kumpanya dito. Lumiko siya ng kalmado at hinarap siya. Peter, iginagalang ko ang iyong alalahanin. Pero ang kumpanyang ito ay hindi lumago sa pamamagitan ng panandaliang solusyon o pagtalikod sa kawalang katarungan. Ang pakikipagtulungan sa mga Soriano ngayon ay pagsuway sa lahat ng pinaninindigan natin. Bago siya makapagpatuloy, pumutok si Margaret Lewis, isang batikang at makapangyarihang miyembro ng board. Mukhang personal ito, malamig niyang sabi. Hindi tayo charity. Isang pampublikong paghingi ng tawad mula sa mga Soriano ay sapat na. $900 ito. Huminga siya ng dahan-dahan, naiintindihan niya ang lohika ni Margaret, pero malinaw ang kanyang paninindigan. Hindi ito tungkol sa ego o personal na sama ng loob, tugon ni Virginia. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Ang isang mababaw na paghingi ng tawad ay hindi babawi sa nangyari. Hindi natin pwedeng hayaang malampasan ang kawalang galang dahil lang ito ay madali. Yumuko si Peter pasulong, halatang tensyonado. Kung aalis tayo, maaring mawala ang tiwala ng mga mamumuhunan. Baka bumagsak ang ating stock. Paano mo ipapaliwanag iyon sa mga shareholders natin? Sasabihin ko sa kanila ang totoo, matatag na sagot ni Virginia, na hindi tayo yumuko sa pressure, na hindi natin ikinokompromiso ang ating kaluluwa para sa mga numero sa spreadsheet. Ganyan tayo nagtagumpay at ganyan tayo magpapatuloy. Muling nanahimik ang silid, ngunit ngayon may kasamang respeto ang katahimikan. Kahit ang mga hindi pa rin sang-ayon ay naramdaman ang bigat ng kanyang paninindigan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa kanyang pribadong opisina, nag-scroll si Michael Soriano sa mga balita sa telepono, ngumingiti sa mga senyalis ng kaguluhan sa korporasyon. Sa isip niya, hindi tatagal si Virginia. Malulupig siya ng pressure tulad ng maraming iba pa noon, ngunit hindi niya nakikita na ang kayabangan na iyon ay nagtakip na sa kanya sa isang katotohanang mahalaga. Hindi madaling sirain si Virginia Diaz. Sa boardroom, tumingin si Virginia sa bawat miyembro ng board. Hindi ako nandito para humingi ng isang boto mula sa lahat, sabi niya. Bilang CEO, hinihinto ko ang pakikipagtulungan sa Soriano. Tinatanggap ko ang buong responsibilidad sa mga susunod na mangyayari.
Pumailan lang ang katahimikan sa buong silid. Naiintindihan ng lahat na ang ginawa ni Virginia ay hindi isang simpleng hakbang sa negosyo. Ito ay isang matapang na pahayag, isang leader na tumatayo para sa kanyang koponan, sa kanyang mga prinsipyo at sa kanyang sarili. Lumiko siya at lumakad palabas, iniwan ng tahimik na pagkabigla at isang silid ng mga naguluhang ehekutibo. Alam niyang paparating ang mga unos, pero handa siya. Dahil sa kaibuturan, naniniwala siyang karapat-dapat itong labanan. Pagkatapos ng araw na iyon, matatag na tumayo si Virginia sa podium, hinarap ang bulwagan na puno ng mga mamamahayag at mga kumikislap na kamera. Ang mundo ng negosyo ay puno ng mga tsismis. At ngayon, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nakaputing formal na damit siya, maayos ang buhok na nakapusod, kalmado at hindi naguguluhan ang ekspresyon. Libu-libong tanong ang nakabitin sa hangin, pero handa na si Virginia Diaz na ipahayag ang kanyang katotohanan at handa ang mundo na makinig. Habang umakyat si Virginia sa mikropono, nanahimik ang buong bulwagan. Bahagyang yumuko siya pasulong, naghanda na bigkasin ang isa sa mga pinakamahalagang sandali sa kanyang karera. Aking dignidad, panimula niya matatag at hindi natitinag ang tinig, ay hindi mo mabibili kahit ano pa ang presyo. Huminto siya sandali upang maramdaman ng mga tao ang bigat ng salita bago magpatuloy. Opisyal kong inilalabas ang sarili ko sa $900 milyong na kasunduan sa Soriano Corporation. Sumabog ang silid ng mga mamamahayag. Nagkaguluhan ang mga reporter na magtanong. Magkakapatong ang mga boses sa magulong kaguluhan. Nagsindi ng mga kamera ng mabilis habang ang mga mikropono ay yumukod pasulong. Ms. Diaz, hindi ba kayo natatakot sa magiging galit ng inyong mga investors? Tanong ng isang veteranong mamamahayag, may halong pagdududa. Tinignan ni Virginia ng kalmado. Naniniwala ako na nauunawaan ng ating mga investors ang ating paninindigan. Itinayo natin ang kumpanyang ito sa mga prinsipyo na hindi sumusuko sa tubo. Hindi mo maaaring itayo ang matatag na kinabukasan sa mga sirang prinsipyo. Isang batang reporter sa harap ang sumingit. Hindi ba emosyonal ang desisyon na ito? Sinasabi ng iba na mas pinili mo ang personal na sama ng loob kaysa interes ng kumpanya. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Virginia kung ang pagtatanggol sa sariling dangal ay emosyonal. Oo, emosyonal ako. Pero may mga bagay na hindi dapat ipagpalit. Sa negosyo at buhay, kailangang matatag ang prinsipyo. Kung hindi, wala kang pinaninindigan. Sa likod ng entablado, pinanood ni Gloria Romero ang pangyayari. Nagniningning ang kanyang mga mata ng pagmamalaki kasama ang pag-aalala. Alam niyang nanganganib si Virginia sa isang desisyong bihira gawin ng mga leader. Pinili niya ang integridad sa mundong pinamumunuan ng tubo. Samantala, sa estate ng Soriano, nakaupo si Michael Soriano ng matigas sa kanyang leather na upuan. Pinapanood ang live broadcast sa malaking screen. Naglalagablab ang galit sa likod ng kanyang maayos na panlabas. Sinaksak ni Virginia ang kanyang pride ng parang tabak. Ginawa nga niya ang yabag niya, halos hindi makapaniwala. Ang babaeng kanyang minura ay naloko siya at higit pa tinanggihan niyang sumunod sa kanyang mga alituntunin. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang hindi siya ang may kontrol. Sa entablado, lumakas ang press conference. Ang mga tanong ng mga reporter ay dumaan sa mas malalalim na usapin, rasismo, etika sa korporasyon, sistematikong pagkiling. Sagot ni Virginia ang bawat hamon ng malinaw at may biyaya. Hindi siya naging depensibo, sinadya at pinag-isipan ang bawat salita na hinubog ng buong buhay niyang lakas. Isa sa mga huling tanong ay mula sa isang kilalang anchor. Ms. Diaz,
Ano ang maipapayo mo sa mga kabataang negosyante na nakararanas ng pagkapuot at presyur mula sa mga makapangyarihan tulad ng mga Soriano? Tumingin si Virginia diretso sa kamera. Bumaba ang kanyang tinig, puno ng tahimik na kapangyarihan. Simple lang ang mensahe ko. Huwag hayaan sino man na tukuyin ang iyong halaga base sa iyong lahi, kasarian o pinagmulan. Ang tunay na tagumpay ay hindi tungkol sa perang kinikita. Ito ay tungkol sa integridad na pinapanatili mo. Ito ay tungkol sa pagtindig ng matatag kapag sinusubukan kang ibagsak ng mundo. Agad na kumalat ang kanyang mga salita. Natapos ang press conference, ngunit ang kanyang mensahe ay lumipad ng mas malayo kaysa anumang pahayag. Pinuno nito ang mga headline, nagpasiklab ng malalaking usapan online at tumama sa puso ng mga tao sa buong mundo. Naging trending ang hashtag #respeto is priceless sa lahat ng platform. Ilang oras lang ang lumipas, isang hindi inaasahang pagbabago ang muling yumanig, isang bagay na hindi inasahan ni Michael Soriano. Nang gabing iyon, habang sinusubukan niyang kontrolin ang kwento, walang tigil ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Pinindot niya ang isa sa mga link at natigilan. Isang video, hindi lalampas sa 2 minuto, ay kumakalat ng mabilis online. Ang pamagat, ang katotohanan tungkol kay Michael Soriano. Pintig ang puso nang pindutin niya ang play. Hindi matatawaran ang footage. Nakita si Michael sa Marangyang Ballroom, may hawak na champagne, ang kayabangan ay nakaukit sa bawat salita. May nagkamali kaya at dinala ang katulong ng maaga. Ang pangiinsultong, sabi niya, bahagyang nakaliko ang kuha, tila lihim na kinunan ng isang kawani, pero malinaw ang audio at malinaw din ang pinsala. Sa loob lamang ng ilang oras, naging viral ang video. Milyon-milyong tao ang nanood, nag-share at nag-react. Dumagsa ang mga komento. Sumiklab ang galit. Sumabog ang hashtag #respect is priceless sa kasikatan. Nagsimulang kondenahin ng mga influencer, celebrity at leader sa negosyo ang asal ni Michael. Umagos ang galit ng publiko na humihiling hindi lang ng paghingi ng tawad, kundi pati na rin ng boycott sa lahat ng negosyo ng Soriano. Sa headquarters ng Soriano, nagahari ang gulo. Walang tigil ang mga tawag sa telepono. Humingi ng pahayag ang mga reporter. Umalis ang mga investor. Bumagsak ang presyo ng stock ng kumpanya. Isang pamana na itinayo ng dekada ang ngayon nanganganib sa loob lamang ng isang gabi. Sa kanyang opisina, nakaupo si Michael na tila nabigla, nakatitig sa screen na hindi makapaniwala. Una ang galit, kasunod ang pagkalito, saka isang dahan-dahang takot ang pumalit. Sino ang gumawa nito? Sino ang nangahas na mag-record at maglantad sa kanya? Sa isip niya, siya'y palaging di madadaig. Ang paghingi ng tawad ay para sa mahina, ang pananagutan ay para sa iba. Pero ngayon, ang maingat niyang binuong imahe ay unti-unting nagkakawatak-watak. Sa kabilang dako ng lungsod, sa kanyang tahimik na opisina, pinanood din ni Virginia ang nangyayari. Hindi sa mayabang na galak, kundi sa malalim na pagninilay. Puno ang kanyang inbox ng mga mensahe ng suporta mula sa mga hindi kilala, mga CEO at mga batang profesional na nakaranas din ng katulad. Ang ilan ay 2 salita lang, salamat. Pumasok si Gloria na may bit-bit na tablet, ang mukha ay puno ng maingat na tuwa. Lumalaganap na ito, Virginia. Milyon-milyong views, libot-libong mensahe. Nangyayari na, nakikinig ang mga tao. Tumingin si Virginia sa screen at tumango. Hindi niya ito planado, hindi niya kailangang maghigante. Ang ginawa niya ay tumayo lamang ng matatag. At sa paggawa nito, binigyan niya ng tinig ang isang katotohanang matagal nang itinatago ng marami. Tahimik, ngunit determinado ang tumango si Virginia, kalmado ang mukha, ngunit matatag ang loob. Gloria, mahinang sabi niya, hindi na ito tungkol lang kay Michael o sa akin.
Ito ay tungkol sa isang mas malaki. Nagpapadala tayo ngayon ng mensahe na ang respeto at dignidad ng tao ay hindi kailaman pwedeng ipagpalit. Yan ang prinsipyong matagal ko nang pinaniniwalaan at patuloy kong ipagtatanggol. Samantala, sa marangyang mansyon ng Soriano, biglang pumasok si Richard Soriano sa opisina ng kanyang anak. Masikip ang mukha sa galit, matalim ang tinig na puno ng hindi makapaniwala. Michael, naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Isang walang pakundangang palasak na salita at winasak mo ang buong pamana natin. Tumingin si Michael nang nanginginig ngunit pilit nagkukunwaring matatag. Ayusin ko ito, Ama. Kailangan ko lang ng konting panahon. Ayusin. Naputol si Richard. Hindi ito nabibili ng pera o impluwensya ng pamilya. Sa pagkakataong ito, lumagpas ka na sa hangganan. Parang sampal ang mga salitang iyon kay Michael. Ang kanyang kumpiyansa na itinayo sa mana at walang kontrol na pribilehiyo ay biglang naging hungkag. Sa unang pagkakataon, naintindihan niyang maaaring bumagsak ang kapangyarihan sa isang kisap mata pumutok dahil sa kalooban ng publiko at lakas ni Virginia Diaz. Nang gabing iyon, lalong tumindi ang bagyong naganap online. Ang laban sa pagitan ng prinsipyo at pribilehiyo ay umabot sa sukdulan. Habang sumisiklab ang liwanag ng umaga sa skyline ng lungsod, pumailan lang ang gintong liwanag sa mga mataas na bintana ng opisina ni Michael. Ngunit walang sinumang liwanag ng araw ang makapagpapaliwanag sa mga bitak na dumadaloy sa kanyang imperyo. Nakaupo siya sa kanyang mesa, hindi makatulog at labis na nabigla. Unti-unting nawawala ang kanyang kumpiyansa, napapalitan ng lumalaking pagkaalam na maaaring mawala ang lahat ng dati niyang pinaniniwalaan. Pagdating ng tanghali, bumagsak ang stock ng Soriano Corporation, 18% na pagbaba sa loob lamang ng ilang oras ng kalakalan. Kumalat ang takot sa merkado. Lumabas ang mga malalaking investor, mabilis na nagbenta ng mga bahagi. Ang pangalang Soriano na dati ay simbolo ng katatagan at dangal ay naging marupok, posibleng tuluyang bumagsak. Sa silid ng krisis ng kumpanya, nakatitig si Richard sa screen na nagpapakita ng mabilis na pagbagsak ng presyo ng shares. Maputla ang mukha, nakapikit ang panga, tahimik ang lahat sa paligid ng mesa. Ang tensyon ay parang bumabalot at humihigpit sa lahat. Sa wakas, lumingon si Richard sa anak. Mababa ang boses ngunit puno ng galit. Michael, ano ba ang ginawa mo? Hindi ito laruan. Winasak mo ang reputasyon nito sa iyong kayabangan at kamangmangan. Hindi sumagot si Michael. Nakaupo siyang parang bato, malayo ang tingin, nangingibabaw ang kahihiyan. Isang bunga ito na hindi niya kailanman inasahan, isang bagay na hindi niya handang harapin. Pagdating ng hapon, nagtipon ang Board of Directors para sa isang emergency meeting. Mabigat ang atmosfera. Nakatuon ang lahat kay Thomas Perez, chairman at matagal nang kakampi ni Richard. Wala na tayong magagawa. Seryosong sabi ni Thomas, si Michael Soriano ay suspendido sa lahat ng tungkulin, epektibo agad. Kailangan nating magsimula ng malawakang investigasyon at gumawa ng hakbang para maibalik ang tiwala ng publiko. Biglang tumindig si Michael, mga matay lumaki. Hindi ninyo pwedeng gawin to. Ito ang kumpanya ko, ang pamana ko. Hinarap siya ni Thomas ng matatag. Hindi, Michael. Ikaw ang may gawa ng krisis na ito. Ikaw ang lumikha ng gulo. At ngayon, tayo ang maglilinis nito. Naging tahimik si Michael. Naglalagablab ang galit sa kanyang mga mata, ngunit kasama nito ang takot. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya ang may hawak ng kapangyarihan. Wala siyang magagawa, pinipigilan, nag-iisa at naliligaw. Sa labas ng headquarters ng Soriano, dumami ang mga protesta. Daan-daang demonstrador ang nagtipon, may dala-dalang mga placard at sumisigaw ng mga panawagan. Hindi namin tatanggapin ang puot at dignidad bago pera ang umalingaw-ngaw sa mga kalye. Nag-viral ang mga live stream ng protesta.
Maraming brand ang tumigil sa pakikipag-ugnayan sa Soriano. Nagkansela ng mga kampanya ang mga advertiser. Naglabas ng pahayag ang mga partner company na naglalayo sa kanila. Tinawag ng media bilang isa sa pinakamalalang corporate meltdown sa kasaysayan. Sa kanyang opisina, nakatayo si Michael sa tabi ng bintana, walang kinikilingan, ang tingin sa kaguluhang nasa ibaba. Nagkumpas ang mga kamao. Parang hindi pa rin totoo na isang walang inisip na salita ang nagdulot ng lahat ng ito. Pumasok si Richard ng tahimik, kalmado ngunit mabigat ang tinig. Michael, dito nagtatapos ang mga ginawa mo. Pinrotektahan kita dati mula sa mga kahihinatnan, pero hindi na ngayon. Harapin mo ito mag-isa. Lumiko si Michael, kitang-kita ang pagkadismaya sa mga mata. May paraan pa ba para ayusin ito? Umiling ang ama ng dahan-dahan. Marahil, pero hindi na pera ang kailangan. Hindi kailanman lakas ang kayabangan, Michael. Sana matutunan mo na ito ngayon. Pag-alis ni Richard, naiwan si Michael ng mag-isa habang lumalakas ang mga sigaw sa labas. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na halaga ng kanyang pagmamataas, hindi lamang sa kahihiyan, kundi sa pagkawala ng tiwala ng mga pinakamalapit sa kanya. Habang nahihirapan ng pamilya Soriano sa kabilang bahagi ng lungsod, iba ang realidad ni Virginia Diaz. Mula madaling araw, abala ang opisina niya. Hindi tumitigil ang pagtunog ng telepono. Umaapaw ang kanyang email ng mga bagong alok ng pakikipagsosyo. Marami rito. At hindi basta-bastang kumpanya lang. Kabilang dito ang ilan sa mga pinagkakatiwalaang pangalan sa pandaigdigang negosyo. Mga brand na minsang pangarap lang niyang makatrabaho. Bawat mensahe ay nagpapahayag ng paghanga hindi lang sa kanyang talino sa negosyo, kundi sa kanyang mga prinsipyo. Lumabas si Gloria Romero sa pintuan, ngumingiti habang may bitbit na makapal na folder na puno ng mga dokumento. Agad na nakilala ang mga logo sa pabalat, mga higante sa teknolohiya, malalaking kumpanya sa retail at global consulting firms. Virginia, sabi ni Gloria na hindi mapigil ang kasiyahan, hindi ito tulad ng dati. Hindi mo lang pinrotektahan ng kumpanya, pinataas mo pa ito. Nakikipag-ugnayan sa atin ng mga kumpanyang ito dahil nakikita nila kung sino tayo at kung sino ka. Tumingin si Virginia sa mga alok, saka muling tumingin kay Gloria. Lumabas ang banayad ng ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya inasahan ang ganitong dami ng suporta. Nakatayo lang siya para sa paniniwala niya at ngayon nakatayo ang mundo sa kanyang tabi. Nag-uumapaw sa pagkabighani at pagkamangha ang tinig ni Gloria. Virginia, hindi pa ako nakakita ng ganito. Mga higante sa industriya, Sterling Global, North Star Industries, Wilson Group, lahat sila interesado. Na-inspire sila sa iyong integridad, lakas at sa iyong pagtangging umatras. Tahimik na binuklat ni Virginia ang mga pahina, ang mukha ay mahinahon at mapagpakumbaba. Hindi siya nagningning sa pride o nagpakasaya sa biglaang suporta. Sa halip, nagpakita siya ng maliit na mapagmuni-muning ngiti. Gloria, mahinang sabi niya, hindi ito tungkol sa akin lang. Ito ay para sa lahat nang nagkaroon ng tapang ipagtanggol ang kanilang dignidad at manindigan para sa tama. Isa lang akong boses sa marami. Ngunit ikaw ang boses na nagpatingin sa mundo, sagot ni Gloria ng taus-puso. Pinapaalala mo sa lahat na may mga bagay na higit ang halaga kaysa sa kahit anong pera. Tumingin si Virginia sa labas ng bintana na naliligo sa malumanay na liwanag ng hapon. Oo, banayad niyang tugon. Ngunit hindi dito nagtatapos ang ating gawain. Sa katunayan, lalo lang lumalaki ang responsibilidad natin. Hindi ito panahon para magdiwang, ito ay panawagan upang gawin pa ang higit. Sa kabila ng matinding kagustuhan ng media para sa mga panayam, palabas sa telebisyon at mga cover story, tinanggihan ni Virginia lahat. Ang kanyang katahimikan ang lalong nagpausbong ng paghanga. Ang mga online forum, artikulo
at social media ay nagliyab ng papuri sa kanyang tahimik na lakas. Naging simbolo siya ng matibay na etika sa mapanghamong mundo ng negosyo. Sa kabilang dako ng lungsod, pinanood ni Michael Soriano ng may mapait na katahimikan habang ipinagdiriwang ng mga headline ang mabilis na pag-angat ni Virginia. Ilang araw lamang ang nakalipas, akala niya ay hindi siya matitinag. Ngayon, pinapanood niya ang kanyang impluwensya na unti-unting nawawala habang ang babaeng kanyang nilait ay umangat ng higit pa sa dati. Bawat headline na pumupuri kay Virginia ay parang paghamon sa kanya. Bawat bagong kasunduang kanyang na-secure ay paalala ng kanyang pagkabigo. Nangangahas ito, bulong niya habang naglalakad-lakad. Dahil lang sa isang hangal na salita. Ngunit sa totoo, alam niyang hindi ito tungkol sa isang sandali. Ito ay bunga ng maraming taon ng walang kontrol na kayabangan at kung paano niya tinrato ang mga tao nang hindi inasahan ang kahihinatnan. Ngayon, dumating na ang bayad. Sa kanyang opisina, maingat na sinusuri ni Virginia ang bawat alok. Hindi lang niya tinitingnan ang pananalapi, kundi pati ang mga prinsipyo sa likod ng bawat brand. Hindi siya interesado sa mabilisang tagumpay o sumunod lang sa uso ng media. Gusto niyang bumuo ng isang pangmatagalang pundasyon na nakaugat sa etika na nagdala sa kanya sa puntong ito. Eksaktong 1 linggo matapos sumiklab ang iskandalo na pagtibay ni Virginia ang mga bagong partnership kasama ang ilan sa mga pinakarespetadong korporasyon sa mundo. Ang mga alyansang iyon ay malayo ang halaga kumpara sa orihinal na kasunduan sa Soriano. Ngunit para kay Virginia, hindi iyon ang tunay na tagumpay. Nanatili siyang mapagpakumbaba, hindi kailanman nagpagyabang o umangkin ng kredito. Ang kanyang kababaang loob ay lalo pang nagpatibay ng respeto ng mga tao sa kanya. Sa huli, ang kanyang tagumpay ay hindi tungkol sa pagtalo sa isang kalaban. Ito ay tungkol sa pagtindig ng matatag at pagpapakita sa mundo kung ano talaga ang dignidad. Sa tahimik na lakas na iyon, nagpadala si Virginia Diaz ng mensaheng umalingaw-ngaw lampas pa sa mga pader ng anumang boardroom. Sa gabing iyon din, dumating ang isang espesyal na imbitasyon sa kanyang inbox mula sa Global Leadership Summit, isang piling pagtitipon ng mga leader, tagapagbago at negosyante mula sa buong mundo. Tema ng taon, ang halaga ng dignidad. Ilang oras pagkatapos, tumayo si Virginia sa harap ng punong auditorium. Ang malumanay na ilaw ay nagbigay liwanag sa kanyang elegante at puting suit habang pumapaimbulog siya sa entablado. Nanahimik ang buong silid, hindi dahil sa inaasahan kundi sa paggalang. Nang magsalita siya, ang tinig niya ay kalmado, ngunit may lakas na pumigil sa bawat hininga. Ang dignidad, panimula niya, ay hindi dapat kailanman mabili, maibenta o mapag-usapan sa palitan, ngunit laging susubukan ng buhay ang paniniwala na ito. Lahat tayo ay tinatanong, sa isang punto o iba pa, susuko ba natin ang ating paggalang sa sarili sa paghahangad ng tagumpay? Huminto siya, nililingon ang buong silid. Nandito ako hindi dahil palagi kong alam ang sagot. Nandito ako dahil minsan hinarap ko rin ang ganitong pagpili at natutunan ko na ang dignidad, kahit may kapalit na hirap sa simula, ay hindi kailanman tunay na nawawala, maliban kung ito ay ibibigay mo. Tumingin siya sa madla, puno ng init at koneksyon ang tinig. Maraming naniniwala na ang dignidad ay para lamang sa mga may pribilehiyo. Ngunit hindi iyon totoo. Ang dignidad ay pag-aari ng bawat isa sa atin. Nabubuhay ito sa ating mga pagpili, sa ating mga tinig. Walang makakakuha nito kung hindi natin ito ipapasa. Pagkatapos, nang may maingat na biyaya, ibinahagi niya ang sariling karanasan sa Soriano Corporation, hindi sa galit kundi sa katotohanan. Nakaantabay ang lahat sa bawat salita. Akala ko noon ang tagumpay ay ang pag-secure ng pinakamalalaking kasunduan at pakikipagkamay sa pinakamakapangyarihang tao. Ngunit nagkamali ako.
Ang tagumpay ay hindi numero. Ito ay lakas na magsabi ng hindi kapag may lumalabag sa iyong pagpapahalaga. Ito ay pagpili ng respeto kaysa kompromiso. Umabot sa rurok ang kanyang mga salita. Palaging pwedeng kumita ng pera muli. Ngunit kapag isinakripisyo ang dignidad, mas mahirap itong maibalik. Walang halaga ang tagumpay kung mawala mo ang sarili mo sa daan. Nanahimik ng ilang sandali ang silid. Pagkatapos ay sumabog ang palakpakan. Napakalakas at matagal. Ang kanyang mensahe ay tumagos sa puso, nagpasiklab ng apoy ng pagmamalaki at pagninilay sa bawat naroroon. Sa loob ng ilang minuto, umapaw ang talumpati ni Virginia sa mga balita at social media. Hindi na lang siya isang leader sa negosyo. Naging tanglaw siya para sa mga batang profesional, para sa mga boses na madalang marinig, para sa kahit sinong kailanman pinagsabihan na manahimik. Sa isang malayong opisina, pinanood ni Michael Soriano ang talumpati sa malaking screen. Nagtigas ang panga, tumayo ng tuwid, nakasuot ng muka ng pagkatalo. Bawat salita ni Virginia ay tumagos ng mas malalim kaysa huli. Dahil sa pagkakataong ito, walang paliwanag, walang kwentong pangtakip, walang pribilehiyong pagtatakpan. Sa pagkakataong ito, ang katotohanan ang nangibabaw kaysa kapangyarihan. Hindi pa kailanman naranasan ni Michael Soriano ang ganitong ganap na pagkatalo. Bawat salita ni Virginia mula sa entablado ay parang hatol. Hindi lamang mula sa mundo, kundi mula rin sa kanyang sarili. Walang puwang ang kanyang mga salita para sa pagtanggi. Ipinakita niya ang kanyang kahinaan. At sa unang pagkakataon, kinailangang harapin ni Michael ang katotohanan. Ang kanyang kayabangan, kapabayaan at pagwawalang bahala sa kapwa ang nagdala sa kanya sa puntong ito. Sino ba ang akala niyang siya ang mapait niyang bulong, ngunit hungkag lang ang galit. Sa kaibuturan, alam ni Michael, nagsilakbay si Virginia, hindi dahil sa mas maraming yaman o impluensya, kundi dahil taglay niya ang isang bagay na hindi niya tunay na pinahalagahan, dangal, dignidad at ang moral na tapang na tumayo ng mag-isa. Sa summit, tinapos ni Virginia ang kanyang talumpati nang may kalmadong determinasyon. Ang kanyang tinig, malumanay ngunit makapangyarihan, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Hindi natin laging kontrolado kung paano tayo tinitingnan ng iba, pero tayo ang pipili kung paano tayo tutugon. Kahit saan man tayo naroroon sa buhay, ang dignidad ang pinakamahalagang bagay na taglay natin. At hindi natin dapat ipagpalit ito sa kahit ano paman. Isang panibagong alon ng palakpakan ang bumalot sa auditorium. Nakatayo sa entablado, nagbigay si Virginia ng isang payak ng ngiti at magalang na pagpiko. Ramdam niya ang tunay na init ng madla. Hindi lang paghanga, kundi pagkakaunawaan. Sa sandaling iyon naunawaan niya, kapag ang mga salita ay totoo at nakaugat sa katotohanan, hindi lamang nito nadadala ang isang silid, kundi nadadala nito ang puso. Bagamat marami pang hamon ang darating, isang bagay ang naging tiyak. Hanggat nananatili siyang tapat sa sarili at mga pinaninindigan, wala siyang talagang kapantay. Ang kanyang kwento ay hindi na kanya lang. Ito'y kwento ng sino mang naglakas loob na ipagtanggol ang kanilang halaga. Pag-alis ni Virginia sa entablado, ang enerhiya ng kanyang mensahe ay kumalat lampas pa sa mga pader ng summit. Kumalat ito sa social media, telebisyon, internasyonal na pahayagan at sa mga buhay ng mga taong malayo sa mundo ng negosyo. Sa loob lamang ng ilang araw, ang kanyang mga salita ay naging pandaigdigang kilusan. Lalo na ang mga kababaihang may kulay ang nakita ang kanilang sarili sa kanyang kwento. Alam nila ang pakiramdam ng mapabayaan, madismiss o husgahan ng hindi patas. At ngayon, kay Virginia, nakita nila ang isang refleksyon ng lakas, isang leader na naranasan ang kapareho at umangat ng may biyaya.
Naging trending ang mga hashtag na "You dignity above all" at "You respect is priceless" sa iba't ibang kontinente. Mula sa mga universidad, opisina at maging sa mga pampublikong rally, ang kanyang talumpati ay paulit-ulit na binanggit, pinakinggan at ipinagdiriwang. Hindi na lamang CEO si Virginia Diaz. Naging tinig siya ng paggalang sa sarili, katatagan at moral na pamumuno. Inimbitahan siya ng mga nangungunang universidad upang magsalita, pinuno ang mga auditorium ng mga estudyanteng sabik, makinig sa isang taong hindi lang nagtagumpay, ngunit nagawa ito nang hindi nakompromiso. Isa-isa ibinahagi ng mga estudyante kung paano nagising ang isang malakas na damdamin sa kanila, ang kumpiyansa na humingi ng katarungan at ang lakas na pahalagahan ang kanilang dignidad. Pinalaganap ng mga organisasyon para sa karapatan ng kababaihan, mga grupo laban sa diskriminasyon at mga samahan ng etikal na pamumuno ang kanyang mensahe. Tinukoy siya bilang buhay na patunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa katayuan o yaman, kundi sa integridad. Sumali sa koro ang mga kilalang personalidad. Nagpakita si Cynthia Brooks, aktres at aktivista sa pambansang telebisyon at sinabi, "Pinapaalala ni Virginia Diaz sa atin ang isang bagay na nakalimutan natin. Ang halaga sa sarili ay hindi ipinagbibili. Ipinagmamalaki kong sumama sa kanya. Kailangan ng mundo ng mas maraming leader na tulad niya." Ulitin ng mga ehekutibo sa malalaking kumpanya ang pananaw na iyon. Sinabi ni Samuel Harris, chairman ng Sterling Global, "Pinili naming makipagtulungan kay Virginia hindi lang dahil sa kanyang talino sa negosyo, kundi dahil sa kanyang karakter. Ang kanyang mga prinsipyo ang kinabukasan ng negosyo." Habang iniangat ng mundo si Virginia sa bagong taas, hindi naging magaan ang kalagayan ni Michael Soriano. Bawat pagpupuri kay Virginia, bawat bagong partnership, bawat talumpati, bawat palakpak, lahat ay suntok sa kanyang ego. Hindi lang siya nawawalan sa labanan ng pampublikong relasyon. Pinapanood niyang unti-unting bumagsak ang kanyang imperyo, hindi dahil may humigitan sa kanya, kundi dahil may humigit sa kanya sa prinsipyo. Nag-iisa sa madilim niyang opisina, napapalibutan ng walang laman na screen at mga tawag na hindi nasasagot, sinubukan ni Michael na iwasan ang mukha niya sa balita. Pero hindi niya ito matakasan. Ang kanyang nakuha, respeto, tiwala, paghanga ay hindi kailanman mabibili, kahit pa ang lahat ng pera at pamana sa mundo. "Tunay na ako'y natalo," bulong niya sa katahimikan, unang beses na tinanggap ang matagal ng maliwanag sa lahat. Sa kabilang dako, nakaupo si Virginia sa tabi ng bintana ng opisina, nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod. Ang ingay ng mundo ay malayo dito. Hindi niya kailangan ng mga headline para malaman na mahalaga ang ginawa niya. Ramdam niya ito sa mga kwentong ibinahagi ng mga tao sa kanya, sa mga mata ng mga estudyanteng kanyang nakausap, sa mga liham mula sa mga hindi niya kilala. Tahimik na pumasok si Gloria Romero, may dala ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. "Virginia," mahinang sabi niya, "baka hindi mo napapansin pero binago mo ang mga buhay. Ipinakita mo sa mundo na walang mas makapangyarihan kaysa paggalang sa sarili." Lumiko si Virginia, may payak ng ngiti sa labi. Ang kanyang mga mata, kahit malumanay, ay kumikislap ng pagmamalaki ng isang taong tinanggap na ang sariling lakas. Kung kahit isang tao lang, mahinang sabi niya, ang muling natuklasan ang kanilang halaga. Dahil dito, ang bawat sandali nito ay sulit na. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Virginia ang isang malalim na katotohanan. Hindi siya basta matagumpay na negosyante. Hindi siya lang CEO ng lumalagong imperyo. Naging simbolo siya, isang nagdadala ng ilaw para sa dignidad, integridad at bawat taong kailanman ay pinagsabihan na maliit sila.
Hindi na siya tumatayo para sa sarili lang. Tumayo siya para sa milyon-milyong nangangailangang ipaalala na sila'y mahalaga, na ang lakas ay hindi nasa katahimikan kundi sa pagtindig ng matatag. At habang patuloy na nagbibigay inspirasyon si Virginia, unti-unting lumulubog ang Soriano Corporation sa kanilang pagkawasak. Isang dating di madadaig na pangalan, ngayoy nagkakawatak-watak dahil sa bigat ng sariling kayabangan. Bawat tagumpay na naabot ni Virginia ay naging malinaw na paalala. Ang kapangyarihan at katanyagan na itinayo ng walang etika at paggalang ay tiyak na babagsak. Sa mga sumunod na buwan, ang Soriano Corporation ay nahulog sa malalim at walang kapantay na krisis. Patuloy bumagsak ang presyo ng kanilang stock, isa-isa umalis ang mga kasosyo at mamumuhunan at halos nawala ang tiwala ng publiko. Ang matinding pressure mula sa mga nagngangalit na mamimili at lumalaking mga kampanya ng boycott ay naging sanhi upang mapilitan ang kumpanya na mag-anunsyo ng isang malawakang plano ng restructuring, ang kanilang tanging pag-asa upang mabuhay. Ngunit malinaw sa lahat na ang restructuring ay simula pa lamang ng mahabang at masakit na landas tungo sa muling pagkabawi. Si Michael Soriano, na dati ay nakala na magmamana ng isang imperyo, ay naging mukha ng kahihiyan. Ang lalaking dati matatag, ang kumpiyansa, ay ngayon ay maingat na yumuko sa publiko. Umiwas sa matitinding titig ng mga dating humanga o natakot sa kanya. Ang kayabangang dati proteksyon niya ay naalis na, naiwan siyang puno ng pangamba, pagsisisi at kalungkutan na di pa niya naranasan dati. Isang tahimik na hapon sa halos walang buhay na pasilyo ng mansyon ng Soriano, pumasok si Richard Soriano sa pag-aaral ng kanyang anak. Ang pagod sa kanyang mukha ay kwento ng pagkatalo at pagkabigo. Hindi na siya ang matatag na patriarka, dala na niya ngayon ang pasanin ng pagbagsak ng kanilang pamilya. Tiningnan niya si Michael at mababa, pagod ang tinig niya, sinabi, "Michael, minsan naniwala ako na ang pangalan natin, ang yaman natin, ang magpoprotekta sa iyo. Akala ko nito'y magtatakip sa mga pagkakamali mo. Ngayon, nakikita ko, nagkamali ako. Malaki ang bayad mo sa aral na dapat sana'y tinuro ko sa iyo noon pa." Tiningnan ni Michael ang kanyang ama, may bahagyang hiya sa mukha. "Alam ko, tatay," mahina niyang sagot. "Pero huli na ba?" Nag-pause si Richard bago sumagot. "Marahil hindi pa huli, pero hindi magiging madali ang pagbabalik. Kailangan mong maintindihan ang isang bagay na ipinakita sa atin ni Virginia. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa impluensya o pera. Nagmumula ito sa paggalang sa sarili, sa integridad. Iyan ang pinakamahalaga." Sa parehong sandali, sa isang kalmado at malumanay na ilaw ng opisina sa kabilang dako ng lungsod, tinapos ni Virginia Diaz ang huling dokumento ng araw niya. Nag-vibrate ang kanyang telepono, isang mensahe lamang mula kay Gloria Romero. "Virginia, nanalo ka na, ngunit higit pa rito, binago mo ang pag-iisip ng mga tao tungkol sa kapangyarihan at halaga." Ngumiti ng bahagya si Virginia habang nakatanaw sa bintana. Naalala niya ang mga gabing nadama niyang wasak, ang mga sandaling halos siya'y mabuwag ng pagtatanggol sa sarili. Ngunit ngayon, nakita niya ang mga pagsubok bilang bahagi ng isang mas malawak na layunin. Bawat hirap ang nagdala sa kanya dito, sa isang bagay na higit pa sa tagumpay, ang epekto. Isang taon matapos ang mahalagang pagliko na iyon, kinilala si Virginia bilang isa sa mga pinaka-maimpluwensyang leader ng kanyang henerasyon. Hindi lang dahil sa kanyang mga nagawa sa negosyo, kundi dahil sa katotohanang hindi niya kailanman pinabayaan na ang dignidad at paggalang sa sarili ay hindi dapat ipagpalit kahit pa sa pinakamataas na halaga. Samantala, ang pamilya Soriano sa kanilang mahabang landas ng restructuring ay unti-unting bumalik sa mata ng publiko. Maingat, mabagal, ngunit may nagbago na magpakailanman.
Ang hindi matatawarang tiwala na dati nilang hawak ay nawala at hindi madaling maibalik. Ang kanilang pinakamalaking pagkawala ay hindi lamang pinansyal. Ito ang masakit na pagkaalam kung ano ang kanilang isinakripisyo, dangal, kredibilidad at ang moral na taas na dati ipinagkaloob nila ng hindi iniisip. Si Michael Soriano na ngayon ay mas tahimik at wala na sa mga headline ay nagsimulang magbigay ng tahimik na kontribusyon sa mga kawanggawa at mga proyektong pangkomunidad. Maliit iyon, ngunit marahil ito'y may kahulugan, marahil sa wakas ay nauunawaan na niya kung ano ang tunay na ibig sabihin ng respeto at pagpapakumbaba. Alam niya pa rin ang muling pagkuha ng tiwala na nawala ay magiging pinakamahirap na paglalakbay. Samantala, patuloy na nagbibigay inspirasyon si Virginia sa bagong henerasyon, lalo na sa mga kabataang kababaihang may kulay. Tinutulungan silang kilalanin ang kanilang halaga at kunin ang kanilang lugar sa mundo. Siya ay naging higit pa sa isang leader sa negosyo. Siya ay naging simbolo. Isang buhay na patunay na gaano man kahirap o di patas ang mundo, ang dignidad ng tao ay hindi matitinag hanggat hindi natin pinakakawalan ang ating mga prinsipyo. Ang kwento ni Virginia Diaz ay hindi na lang tungkol sa isang babaeng matatag sa isang corporate boardroom. Ito ay naging isang mas malalim na aral, isang leksyon kung ano talaga ang kapangyarihan. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi sinusukat sa pera o titulo. Ito ay sinusukat sa lakas na manatiling tapat sa sarili, na tumayo ng matatag kahit mag-isa, na ipagtanggol ang iyong dignidad kahit ano pa ang ipagsapalaran ng mundo. At ngayon tinatanong namin kayo, naranasan mo na bang harapin ang parehong pagpili, ang manindigan sa sariling halaga o habulin ang isang bagay kapalit ng iyong mga pinahahalagahan? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento sa ibaba. Kung naantig ka sa kwentong ito, paki-like, ibahagi ang video at mag-subscribe para sa iba pang makapangyarihang mga kwento na nagbibigay inspirasyon. Maraming salamat sa panunood.